Jillian, anong pinakamahirap? Jillian. Hi Jill, congratulations. Kamusta yung kaninang nyo? Pagsakay sa bus? Ayun, syempre masaya po kasi nakita namin yung mga tao. And ngayon naman po syempre sobrang happy ako, sobrang grateful ako kasi nakita ko na po talaga yung mga full trailers ng show na to. So, doon na rin pumapasok yung pressure pero more than pressured, excited po ako for this project. Kasi hindi ko talaga in-expect na ganito siya kalaki at kaganda. At nakita ko yung some of the scenes. Grabe pala yung action scenes dito. Yes po. First full talagang action serye mo na ginawa. Yes, first ko po siya talaga na first time ko mag-action serie talaga. Pero ayun nga po yung sobrang proud din talaga ako. Kasi like yung sinasabi, hindi lang to basta action na show. It's a show with a purpose. Kumbaga marami po mga messages tong show na to. Hindi ko rin po nabanggit kanina sa Q&A namin, pero ito po, it talks about yung mga problema sa country natin, but also, meron din po siyang messages about woman empowerment. So, kasi si Joey parang lagi siyang minamaliit nila Andrew kasi babae siya at bata siya, pero pinapakita niya na kaya niyang lumaban. And she will fight for the truth and justice must prevail. Pero I must say, ang popogi ng mga kasama mo. May Jisoo, may Derek, may Rahel. So, may love angle din ba yung story? I think mas nagpo-focus po yung show na to sa I guess yung tandem namin na nagtutulungan po kami para sa hustisya for the country and more on ganun po yung project na to eh. Siguro po if may mga ibang scenes na kikiligin yung mga tao, sila na po yun pero kumbaga hindi yun yung pinaka-intention ko. Did you So, Jillian pa. training for the fight scenes? Parang mga naka 3 or 4 days po ako na tuturuan ako ng basics ng taekwondo, tapos basics ulit ng gun handling. Although marunong na ako talaga mag-sports shooting dati pa. Pero ayun, parang ni-revisit namin para talagang mas maangas kapag shoot namin yung mga excitement. Jillian, did you have enough time to transition from your previous character, di ba Dr. Rin, and then this? Yeah. I think so naman po kasi parang perfect nga din po yung yung say ng aking mga characters sa nangyayari sa personal kong buhay. Kasi I think this year and last year medyo mas naging matured na rin po talaga ako. Medyo mas may knowledge na rin ako sa mga bagay-bagay. Kumbaga, I don't want to stay neutral about certain problems sa country natin forever. And parang ngayon po ako nagsistart talaga na to speak up and to research. So, saktong-sakto po talaga tong show na to for me and for my age. Pero Jillian, kumusta yung working relationship mo with David? Actually po nung una, tahimik talaga po si David. Pero yun po yung na-appreciate ko sa kanya. Hindi kasi siya plastic, kumbaga. No, yung pagka-nonchalant po kasi niya, ganun talaga siya as a person. But he's not nonchalant about the people he works with. Talagang tahimik lang po siya, pero may care siya sa mga katrabaho po niya. So na-appreciate ko yung sa kanya na hindi kasi po siya parang yung parang people pleaser. Kakausapin ka po niya na may parang may purpose po talaga yung mga sinasabi niya. I mean, matututo ka talaga sa kanya. He's very honest. Kumbaga. So, kumusta kayo off-cam? Like sa set, yun Ayun nga. po, ang dami niyang binibigay na advices sa akin. Like, about sa business din. Kasi ako po wala pa negosyante akong... kasi siya. Opo, hindi yun yung forte ko sa buhay eh. Pero nagbibigay po siya ng advice na syempre, baka kayang pagsabayin yung acting, tapos mag-invest more pa, tapos matuto po about sa business, education, ganun. And actually po, nasabi ko rin to sa past interview ko na parang he doesn't just make me feel it, but he made me realize na I am an empowered woman kahit bata pa po ako. Parang gano'n. Kasi pag kinakausap niya ako, parang
parang equal kami po. Yung parang okay. hindi niya ako minamaliit. Hindi kanya tinutratong bata. Baliktad dun sa character niya. Ano to, very mature yung character mo dito. Kasi parang ano pala, no? Ipapalabas to, birthday month mo. Yes, birthday month po. Magka-21 na po 21 ka ako na. this Feb. Actually, si Joey, hindi naman po siya sobrang matured. I think, So parang coming of age. Coming Parang of ganon. age. Parang Jillian. Opo, parang in ako real pa life. rin. Gen Z pa din. Hindi siya fully matured pa. Pero alam niyo naman po, like yung mga Gen Z din kahit gaano ka bata, parang gusto nila na nag-research sila, nabubuksan yung mga mata nila sa mga mga nangyayaring problema sa country natin or sa mga bagay-bagay. Napansin ko po yun sa mga Gen Z din talaga, gusto nila very educated sila. And I think ganun si Joe. So you represent that generation Yes. here in everything. Ayun, thank you For so clarification ng Jillian, hindi kayo love team ni David, di ba? Tandem Opo. ito. Kasi More syempre, more on tandem po talaga. correct. Kasi gusto po namin mag-focus talaga dun sa, kumbaga yung message po nung Nung kwento. Ganun. serye mismo. Opo. Mas ganun yung gusto po namin iparating sa audience. Thank you. Thank you. Thank you po. Una-una po sa lahat, thank you so much po sa GMA, sa network, for entrusting all of us, especially me, with such a big project. And sobrang proud po ako to say na this show is not just an action show, this is a project with a purpose. Kumbaga sa mga dati ko pong projects like Abot Kamay, maybe na-touch po yung mga puso ninyo, but this project would open up your eyes. And I'm so excited, lalo na po for the youth, kasi mabubuksan po yung mga mata nila and magkakaroon sila ng ideas sa kung ano talaga yung nangyayari sa bansa natin. And I hope that this show would inspire them to speak up for our country also. Thank you po. And sana abangan niyo po yan. And thank you. Jillian, fierce. Jillian, isang fierce naman dyan. Fierce. Yes. Let's go. Sabay-sabay. Let's go. Join us. Tirada Express. Charot.